Sa nakaraang video ay muling naramdaman ng ating bida na umangat na naman ang kanyang cultivation level dahilan upang maramdaman niyang punong-puno ng enerhiya ang buo niyang katawan, at dagdag pa nito habang nagsasanay na lalo din siyang bumilis, at nagawa na din ng ating bidang mapasok ang kanyang Divine Sea of Consciousness, kung saan tumambad sa kanya ang dalawang ancient star na nagsasalpukan sa di malamang dahilan. Sa nakaraan ding video ay pinuntahan ni An Shuyan ang ating bida upang makasama itong mag-training, at upang masubukan nila ang kanilang panibagong lakas sa pamamagitan ng pakikipaglaban, habang umaatake sa ating bida si Lady An Shuyan ay tanging pag-iwas at pagdipinsa lamang ang ginagawa ng ating bida, at habang nagkakatitigan ang dalawa ng ilang sandali, ay tinanong na ni Lady An Shuyan kung inaakala ba ng ating bida na madali lang siyang matalo kaya hindi ito umaatake. At sumagot naman ang ating bida na kung gusto talaga nitong umatake din siya ang ibibigay niya ang gusto nito, kaya naman napagdesisyonan na din niyang ipakita ang ilan niyang teknik kay An Shuyan, kaya naman nakangiting sinasabi ni An Shuyan na mag-umpisa na silang muli, dahilan upang uminit ang labanan sa pagitan ng dalawa, at nang makakita ang ating bida ng pagkakataong umatake ay di na niya ito pinalampas, at ng oras na umatake na ang ating bida dito, ay matagumpay naman itong nasalag ni Lady An Shuyan, dahilan upang kabhan ang ating bida dito, at nagawa pa nitong mahawakan ang kamay ng ating bida, dahilan upang mabigyan ang ating bida ng isang malakas na shoulder throw, at habang nahihirapan ang ating bida, ay sa di inaasahang pagkakataon ay bigla na lamang nahawakan ng ating bida ang kalangitan ni An Shuyan na inaasam-asam ng karamihan. At maayos namang na-control ng ating bida ang kanyang katawan dahil sa kanyang pambihirang reflexes, at nagpapasalamat ito sa kanyang kakayahan dahil di man lang siya nagalusan, maya-maya pa ay napagtanto na ng ating bida kung ano ang malambot niyang nahawakan, kaya naman nagmula bigla ang mukha nito. Habang si An Shuyan naman ay hiyang-hiyang nakahawak sa kanyang dibdib, at kinakabahan naman ang Meniokis nating bida habang hawak-hawak pera nito ang kapiraso ng damit na napunit niya kay An Shuyan. Maya-maya pa ay napagtanto na ng bida kung anong kasunod na mangyayari habang pawis na pawis itong kinakabahan, nang biglang nagkatotoo nga ang nasa isip ng Meniokis nating bida nang biglang sumigaw ng malakas ang galit na si An Shuyan. Sabay mabilis nitong inatake ang Meniokis nating bida na matagumpay naman itong naiwasan, at habang umiiwas ito ay sa isip-isip niya ay ito na ang kanyang katapusan. At nang makaiwas ang ating Meniokis na bida, ay mabilis na tumalon ng mataas si An Shuyan upang magbigay ng malakas na pag-atake, habang di alam ng Meniokis nating bida kung saan ito napunta. At mabilis na bumulusok si An Shuyan patungo sa ating bida habang sinasabing nasa itaas siya, na dahilan ng malakas na pagsabog. Matagumpay namang nakaiwas ang Meniokis nating bida habang nagpapasalamat itong hindi tinamaan, at dagdag pa nito na kailangan na niyang mag-ingat sa susunod at mariing bantayan ang bawat kilos ni An Shuyan. At muling umatake si An Shuyan habang wala pa sa balansi ang ating bida, kaya naman inakala ni An Shuyan na tinamaan na niya ang ating bida, subalit habang nahihirapan ay nakangiting sinabi ng ating bida na wag masyadong pakasiguro, dahil ngayon ay siya na ang nakahuli sa kay An Shuyan. At habang nagwawala si An Shuyan habang sinasabing pakawalan siya, ay sinagot naman ni Ye Xinghe na pagkakataon na niya para mag-counter-attack dito, at sa di inaasahang pagkakataon, ay dinambahan ng Meniokis nating bida si An Shuyan. At habang nasa awkward position ang dalawa ay tinanong ng Meniokis nating bida si An Shuyan kung papwede na ba ang ganong galaw dito, dahilan upang di makaimik si An Shuyan, at tinatanong din ng Meniokis nating bida si An Shuyan kung papwede na ba silang huminto sa pakikipaglaban upang di masira ang kanilang relasyon, dahilan upang di magustuhan ni An Shuyan ang tinuran ng ating bida kaya naman umimik ito ng scissor, at napagtanto ng ating bida na ang tinutukoy pala nitong scissor ay ang scissors attack, nang biglang mabilis itong ginawa ni An Shuyan at matagumpay naman niya itong nagawa, kaya naman naluluhang nagmamakaawa ang Meniokis nating bida dito habang sinasabing baka mabalian siya ng liig. Ngunit ipinagpatuloy ni An Shuyan ang kanyang ginagawa kaya naman nagkaroon ng madugong kaguluhan sa dalawa. At makalipas ang ilang sandali ay makikita ang Meniokis nating bida na kulang na lang ay humiwalay ang kalukwa dahil sa nangyari, at nagmumukha na din itong butiki habang naluluhang sinasabing muntikan na siyang mamatay gawa ni An Shuyan.
Nang bigla itong napatahimik nang napansin na walang imik na nakuopo si Lady Anne Xuyen. At habang nakaupo ito ay di naman ay nauutol-utol naman ang ating bidang nagpapaliwanag dito, at sinabi nito di niya sinasadya ang mga nangyari sa kanila, ngunit tahimik lang si Anne Xuyen, dahilan upang isipin ng Meniokis nating bida na sobrang nagalit ito sa kanya kaya naman takot na takot nitong iniisip ang pwedeng mangyari sa kanya. Nang biglang tumayo si Anne Xuyen, dahilalan upang lalong kabhan ang ating Meniokis na bida, at may pagka-awkward nitong tinatanong kung okay lang ba si Anne Xuyen, kaya naman may pananakot nitong sinabi sa Meniokis nating bida na wag ipagsasabi ng ating bida ang nangyari sa kanila ngayon, dagdag pa nito na wag na siyang matawag-tawag na sister ng ating bida dahil mula ngayon ay di na sila magpakilala, sabay umalis na ito habang naguguluhan naman ang Meniokis nating bida sa mga pinagsasasabi nito, nang bigla na lamang nadapa si Lady Anne Xuyen. Kaya naman mabilis na lumapit ang ating bida habang tinatanong kung okay lang ba ito, habang sinasabi naman ni Anne Xuyen na masakit ang naging gasgas niya sa tuhod. Nang makita ito ni Ye Xinghe, ay napagtanto niyang kagagawan niya ang injury ni Anne Xuyen sa tuhod, kaya naman humingi ito ng tawad dito. At maya-maya pa ay nagmamadaling umalis ang ating bida habang sinasabing intayin siya ni Lady Anne Xuyen. At habang may kinuha sa loob ang ating bida ay nagtataka naman itong tinitingnan ni Anne Xuyen, at maya-maya ay lumabas na din ang ating bida habang daladala nito ang kanyang kinuha, at ito ay ang mismong gamot na ginawa ng ating bida na nakita niya sa 100 Herbs Scripture nung isang gabi habang masayang sinasabi ni Ye Xinghe na mabuti ito para sa injury ni Anne Xuyen. At biglang sinabi ng may pagka-Meniokis nating bida na siya na mismo ang mag-a-apply nito kay Lady Anne. At may pagkapakipot itong tumalikod, at nahihiyan itong sinabing ang lalaki at babae ay di dapat maging ganun ka-close, kaya naman nauutol-utol na sinabi ng ating bidang gagamutan niya lamang ang sugat nito. Sabay ipinaliwanag nito dito na isa siyang star martial artist at kaya niyang manggamot sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga star habang wala namang imik si Anne Xuyen, dagdag pa ng may pagka-Meniokis nating bida na wala siyang ibang intensyon, kaya naman namumulang pumayag sa gusto ng ating bida si Anne Xuyen. At habang namumulang sinusuri ng ating bida ang sugat nito, ay sinabi niya ritong mag-uumpisa na siyang gamutin ito, at nahihiya namang pumayag si Anne Xuyen, kaya mabilis na hinawakan ng ating bida ang paa nito, habang nagkakahiyaan ang dalawa. At maayos namang ginawa ng ating bida ang kanyang mga tinuran, at habang ginagamot niya ito, ay nagsalita na ito kay Ye Xinghe at sinabi nitong patuloy nang gumagaling ang kanyang injury, kaya sinabi ng ating bida na kung may sumasakit pa dito ay wag itong mauyang magsabi sa kanya. At nagpatuloy na ang ating bida sa kanyang panggagamot, at nang matapos ito dito, ay sinabi niyang wala talagang katulad ang mga star martial artist pagdating sa panggagamot. Sabay mariing sinuri ng Meniokis nating bida ang binti ni Anne Xuyen habang sinasabing kamangha-mangha ito dahil bumalik ito sa pagiging flawless, maya-maya pa ay hinawakan ng ating bida ang binti nito dahil sa kanyang kakuryusan habang iniisip na parang walang nangyari dito, at talagang maging mga muscle nito ay bumalik sa dati. Nagpatuloy ang Meniokis nating bida sa paghawak sa binti ni Anne Xuyen habang sinasabing di na masama ang kakayahan niya. Dahilan upang mag-isip ng iba si Anne Xuyen kaya naman tinanong na nito kung di pa ba tapos ang ating bida, at dagdag pa nito na bakit di ito tumitigil sa paghawak sa kanya, kaya naman nahihiyang sinabi ng Meniokis nating bida na tinitingnan lamang niya kung okay na talaga ito. Kaya naman tumayo na si Anne Xuyen habang naiinis na sinasabing umaabuso na ito, dahilan upang maguluhan ang ating bida, at habang nakatayo si Anne Xuyen, ay bigla na lamang sumakit muli ang kanyang isang binti. Dahilan upang mag-alala dito ang ating bida habang tinatanong kung sumasakit pa ba ito. Dagdag pa nito na sabihin lamang sa kanya ni Anne Xuyen kung may iba pa bang sumasakit at siya na ang bahala dito, habang iniisip ng Meniokis nating bida kung may internal injuries ba itong nararamdaman dahil kanina pa ito nakahawak sa kanyang chest, dahilan upang di sinasadyang tingnan ng Meniokis nating bida ang dibdib nito. Kaya naman galit na galit si Anne Xuyen nang mapansin niya na kung saan nakatingin ang ating bida, at pasigaw niyang sinabing alam niya ang iniisip ng ating Meniokis na bida,
At nahihiya namang di makapagpaliwanag ang ating bida habang nagmamakaawa kay An Shuyan na wag magalit. At habang naiinis ito ay iniisip parent ni An Shuyan na kailangan pa din niya ng tulong ng Menioki's nating bida, kaya naman sinabi niya ritong ibigay ni Ye Xinghe ang lahat ng gamot pati na rin ang iba nitong damit sa kanya, at nahihiya naman itong kinlaro ni Ye Xinghe. At nang napagtanto niyang kailangan ni An Shuyan na magsuot ng kanyang damit ay nahihiya itong nagtanong kung totoo ba ang kanyang narinig, at mabilis din naman itong pumayag sa gusto ni An Shuyan nang makita niyang wala itong imik. Kaya naman pinapasok na ng Menioki's nating bida si An Shuyan upang ihanap ng damit na babagay para dito. At nang makapasok na sila, ay mabilis na naghanap ang ating bida ng damit na masusunod nito. At habang tinitingnan ito ni An Shuyan, nakahanap na din ito ng damit na para sa kanya, at habang binibigay ito ni Ye Xinghe ay nahihiya niyang ipinapaliwanag dito na ilang beses pa lamang naman niya itong nasusuot. Sabay ibinaba na ito ni Ye Xinghe sa mesa, at excited niyang iniintay na magbiya si An Shuyan, dahilan upang sigawan ni Shuyan ang may pagka-Menioki's nating bida, at habang nasa labas, ay sinasabi ng ating bida na kanya naman ang kwartong iyon kaya bakit siya pinakabas nito. Makalipas ang ilang sandali ay naramdaman na ng inis-inte nating bida na papalabas na si An Shuyan, at nang makalabas na ito habang patuloy na nag-aayos ng kanyang damit. At sinalubong naman ito ng inis-inte nating bida habang nakatingin sa kagandahan nito, at dagdag pa niya na bagay ang damit kay An Shuyan. Subalit minasa na naman ni An Shuyan ang ating bida sa pagtingin sa kanya kaya muli nitong tinanong si Ye Xinghe kung anong tinitingin-tingin nito sa kanya. Kaya naman nagmaang-maangaan na lang ang ating bida sa pagsasabing wag na itong pansinin, subalit di niya maitago na mukhang nahulog na siya dito. Habang nakatalikod si An Shuyan at sinasabing maluwag masyado ang damit sa kanya, ay nakangiti namang nagpapantasya ang ating bida habang sinasabing pagdating ng araw ay magdadala siya ng babae na gaya ni An Shuyan sa Koi Town habang nakasuot ng katulad na kasuotan nito, nang biglang tinawag ni An Shuyan ang ating bida, dahilan upang magulat ito at napatanong kung anong meron, kaya sinabi na ni An Shuyan ang gusto niyang sabihin habang nahihiya na pagsapit na lang ng dilim siya aalis nang walang sino mang makakita sa kanya na may ganitong kasuotan, at pumayag naman dito ang ating bida. Habang sa isip-isip naman ni Lady An Shuyan ay paanong naging awkward ang nangyari sa kanila dahil gusto lamang naman niyang masubukan kung gaano nakalakas ang ating bida. At nang mapansin niyang nakatingin sa kanya si Ye Xinghe ay mariin niyang sinabing magko-cultivate lamang muna siya sa isang gilid kaya naman kailangan ng ating bidang lumayo sa kanya at dagdag pa nito na wag susubukang pumasok ng ating bida para gambalain siya, habang ang ating bida naman ay nagtataka sa ikanikilos ni An Shuyan. At pumunta na nga sa sinabi niyang pwesto si An Shuyan, habang sinasabing mas importante pa rin ang mag-cultivate, subalit di niya maiwasang mamula sa tuwing iniisip niya ang mga nangyari sa kanilang dalawa ng ating gwapong bida. Sabay nagpipilig ito upang mawala ang kanyang mga iniisip, sabay sabing kailangan na niyang mag-ingat sa susunod nang di na maulit pa ang mga nangyari, sabay sinabi na niyang kailangan na niyang mag-cultivate. At nagsimula na nga itong mag-cultivate at huminga siya ng malalim sabay time na nag-umpisa, at takang-taka si An Shuyan sa kanyang nararamdaman dahil sa di malamang dahilan ay bumilis bigla ang pagtaas ng kanyang lakas ng tripli, at tinatanong din niya kung saan nanggalong ang asol na apoy na kanyang nararamdaman, at napagtanto niyang galing ito sa chi ng ating bida nang gamutin siya nito. Kaya naman takang-taka nitong tinatanong kung ito na ba ang naibibigay ng kapangyarihan ng mga star. Dagdag pa niya na hindi niya dapat palampasin ang pagkakataon at kailangan niya itong maabsorb lahat ng mabilis. At habang time na nagko-cultivate si An Shuyan ay namamangha naman itong tinitingnan ng ating bida habang sinasabing talagang nagpupursigi si An Shuyan sa pagko-cultivate, kaya naman napagdesisyonan niyang mag-cultivate din kasabay nito. At habang nagko-cultivate si Ye Xinghe ay isang misteryusong aura ang pumasok sa kanya na nagmumula sa tombstone na nasa kanyang Divine Sea of Consciousness, at damilat na ang ating bida ng oras na nawala ito, at napagtanto niyang talagang naabot na niya ang Third Heavenly Realm sa kasalukuyan. Sabay tiningnan ng ating bida si An Shuyan na kanina ay kasabay niyang nagko-cultivate sa gilid kung anong lagay nito, nang biglang di na niya ito nakita,
dahilan upang magtawag siya ng magtawag sa pag-aakalang nagtatago lamang ito. At maya-maya pa ay napagtanto na ng ating bida na tuluyan na nga itong umalis ng hindi nagpapalam, kaya naman tumungo na ang ating bida sa kanyang silid pahingahan upang mag-cultivate muli. Lumipat ang eksena sa mga cultivator kung saan ito na ang araw ng kanilang trial at magpupunta sila sa kabundukan upang harapin ang ilang mga halimaw upang makakuha ng fighting experience kasama ng kanilang guro. At ipinapakita dito ang ating bida na mariing tinitingnan ng ibang cultivator, nang biglang narinig nito ang boses ni Anshueyan, at nakita niya ito may kakwentuhang babae na kamukha ni Ino sa anime na Naruto. At habang masayang nagkukwentuhan ang dalawa ay napansin na sila ng mga sakam sa lamang cultivator at nagmumukha ang mga itong aso habang sinasabing may kasing ganda pala si Anshueyan sa kanilang paaralan. Kaya naman umimik ang isang cultivator habang nagpapaka-gentle dog sa harapan ng lahat at sinasabi nitong ang babaeng kanilang nakikita ay si Xia Yuning na anak ng City Lord kung saan disciple ito ng mismong principal at dagdag pa nito na isa itong supreme ancestry. Maya-maya pa ay tinawag na ng ating bida ang dalawang magagandang babae habang binabati niya ito ng magandang araw, at habang nakangiti ang ating bida, ay bigla namang namula si Anshueyan nang makita si Yexinghe dahil naalala nito ang mga nangyari sa kanila kamakailan. Kaya naman di niya pinansin ang ating bida habang namumula, kung saan sinasabi naman ni Xia Yuning na entire sting ito. Maya-maya pa ay isang cultivator ang maingay na sinasabing huwag siyang harangan dahilan upang makakuha ito ng atensyon ng lahat, at ito ay ang patay gutom na si Liang Yu habang mariin itong sinasabi sa ating bida na alamin nito kung saan siya lalagay, at tumugon naman dito ang ating bida sa pagsasabing ipinapahiya lamang nito ang kanyang sarili, dahilan upang mapangiti ang patay gutom na si Liang Yu na animoy magnanakaw ng panty ng kapitbahay. Maya-maya pa ay napansin ito ni Yuning, dahilan upang mapangiti ang patay gutom na si Liang Yu na animoy may binabalak na masama, sabay nagsalita ito dito ng may pagka-prisko habang sinasabing matagal din nang huli silang magkita ni Yuning. Hindi naman ito pinansin ni Yuning at mariin lamang itong nag-iisip patungkol sa ating bida habang nakatingin kay Anshueyan, at sa isip-isip nito na interesting ang ating bida dahil nag-blush bigla si Anshueyan nang makita ito, kaya nako curious ito sa kung anong dahilan. Maya-maya pa ay may tumawag sa ating bida habang sinasabing nagkita din sila, at nang marinig ito ng ating bida ay agad niyang nakilala ang boses nito, at tama nga ang ating bida sa kanyang hinala dahil ito nga ang kanyang brother Ling Hong, at masaya nitong binati ang ating bida. Pat ang eksena sa dalawang magkaibigan kung saan masaya itong nagkakamustahan, nang biglang napansin ng ating bida ang kamay ng kanyang brother Ling Hong na kasalukuyang nagtamo ng ilang injury, dahilan upang mabigla ang ating bida. Subalit inalis ni Ling Hong ang pag-aalala ni Yexinghe sa pagsasabing okay lang naman siya at kunting injury lamang ang nakita ng ating bida, at sa isip-isip naman ni Yexinghe na masyadong nagpupursigi ang kanyang brother sa pagtitraining nito. Maya-maya pa ay sinabi na ng ating bida na susuriin niya ang injury nito, ngunit tumugon naman si Ling Hong na wala lang ang kanyang injury, dahilan upang humandar na naman ang kakulaitan ng ating bida kung saan di ito tumigil sa pagsasabing trial day nila ngayon at di maganda para kay Ling Hong ang kasalukuyan nitong kalagayan, at wala nang nagawa si Ling Hong sa kakulaitan ng ating bida dahilan upang pumayag na lang ito. At tuluyan nangga ng ating bida na pinagaling ang kamay ng kanyang brother Ling Hong kung saan, manghang-mangha naman ito sa kanya dahil sa pambihirang bilis ng paggaling ng kanyang kamay. At makalipas ang ilang sandali ay kasalukuyan nang natapos ang ating bida sa kanyang ginagawa, kaya naman masaya nitong tinanong ang kanyang brother kung okay na ang kanyang ginawa, hindi naman agad nakaimik si Ling Hong sa pag-iisip na sobrang bilis lang gumaling ang kanyang mga injury, at sa di malamang dahilan ay bigla na lang nitong pinaalalahanan ang ating bida ng may seryusong ekspresyon, dahilan para magtaka si Yexinghe, at sinabi nangga ng kanyang brother Ling Hong habang seryusong nakatingin sa ating bida na wag agad-agad manggagamot si Yexinghe kung di kinakailangan, kaya naman may pagtatakang dinakaimik agad ang ating bida dahil sa tinura ni Ling Hong. Maya-maya pa ay sinabi ng ating bida na normal lang ang manggagamot habang ipinapaliwanag ditong isa siyang star martial artist na espesyalidad ang magpagaling,
Agad namang sumagot si Ling Hong at seryoso nitong sinabing kung itinuturing pa siyang kaibigan ng ating bida ay makikinig ito sa tinuran niya, dahilan upang mapilitan ng ating bidang pakinggan ang sinabi nito, ngunit mariin ding sinabi ng ating bida na pagagalingan niya ang isang cultivator kung talagang kailangan na. At habang magkaharap ang dalawa, ay isiningit ng ating bida ang isang katanungan patungkol sa nasa braso ng kanyang brother Ling Hong, kung saan napansin ito ng ating bida habang pinapagaling niya ang injury nito. At habang nakatingin ang ating bida sa braso nito ay tuluyan nang ganitong ipinakita kung ano ang nararamdaman ng ating bida sa kanya, dahilan upang bahagyang mabigla ang ating bida sa kanyang nasaksihan. At napansin naman ito ni Ling Hong kaya naman may pagtataka nitong tinanong ang ating bida kung nakikita ba talaga nito ang nasa kanyang braso, dahilan upang muling itanong nito kung ano yun, ngunit sinabi lang ni Ling Hong habang seryosong nagsasalita na huwag mag-alala ang bida para dito dahil di naman ito makakasakit sa ating bida, dagdag pa nito na huwag ipagsasabi ng ating bida ang nakita nito sa kanyang braso, at mabilis namang sumang-ayon ang ating bida. At habang iniintay ni Ye Xinghe ang kasagutan sa kung ano ang nasa braso ng kanyang brother Ling Hong, ay isa namang cultivator ang malakas na tumawag sa pangalan ng ating bida. At manghang-mangha ito habang sinasabing napakakaiba ang kakayahan ng ating bida dahil mabilis lang nitong napagaling ang injury ni Ling Hong, dagdag pa nito na kung magkataong ma-injury din siya ay sa ating bida siya lalapit, dahilan upang sabihan ito ni Ling Hong na huwag tingnan ang ating bida na isa lamang manggagamot dahil isa itong martial artist gaya nila, na dahilan naman upang mapahiya ang babae at ito ay si Muyu. Tinanong din nito si Muyu kung alam ba nito ang kahalagahan ng ating bida, at nahihiya namang sumagot si Muyu habang namamawis. Maya-maya pa ay may isang cultivator ang dumating na animoy heart trap, dahilan upang makuha nito ang atensyon ng lahat ng mga cultivator na nagtitipon-tipon, maging si Ye Xinghe ay napansin din ang pagdating ng gwapong lalaki, kaya tinawag ito ng ating bida at ito ay si Chu Xian, at tumugon naman ang guro sa pagsasabing di na rin masama ang kanilang nga itsura. Dagdag pa nito na nauubusan na sila ng oras kaya kailangan na nilang maghanda para sa trial, na agad namang sinang-ayunan ng tatlo. Sa Bacana ng Heavenly Ancestral City, ay naruroon ang kanilang guro na si Chu Xian kasama ang mga cultivator at mariin itong pinatatahimik ang lahat habang nagpipiling astig, habang sinasabing magtipon sa kanya ang 16 na mga cultivator, na sasamahan niya para sa training exercise ng mga ito. Dagdag pa nito na siya ang mamamahala sa mga ito sa gaganaping trial day, at habang nakatingin ang mukhang patay gutom na isang cultivator na may mayabang na postura, ay mariing binalaan ni Chu Xian ang lahat na maging alerto sa lahat ng oras dahil nasa labas na sila ng city. Sinabi din nito na hindi laro ang kanilang patutunguhan, sabay talikod habang sinasabing sumunod sa kanya ang lahat habang nagmumukha itong leader ng isang culto. Lumipat ang eksena sa bundok, kung saan kasalukuyan ang tumatawid sa isang mahabang tulay sa pangunguna ng kanilang guro na si Chu Xian, at maya-maya pa ay na-curious si Muyu dahil upang silipin ito ang ilalim ng tulay, at laking gulat nito nang mapagtanto kung gaano kataas ang lugar na kanilang kinatatayuan. Ipinakita ang ating bida na kasalukuyang kinakabahan ng bahagya, nang biglang tinawag ito ni Ling Hong, at masaya nitong kinamusta ang cultivation level ng ating bida. Hindi naman alam ng ating bida kung anong isasagot niya rito dahil sa kasalukuyan ang hindi pa sigurado ang ating bida sa level niya, kaya sinabi na lang nito ang totoo kung saan sa tingin niya ay nasa third heavenly realm na ang level niya, dahilan upang mamangha ang brother Ling Hong ng ating bida habang sinasabing napakabilis naman ang paglakas ng ating bida dahil sa kasalukuyan ay second heavenly realm pa lamang siya. Ngunit sinabi naman ng ating bida na hindi siya sigurado dito, subalit sinabi ng ating bida habang nahihiya na sa tingin niya ay kaya niyang talunin ang Fire Martial Artist at Dragon Martial Artist na nasa Third Heavenly Realm. Tumugon naman si Ling Hong habang hawak ang balikat ng ating bida at sinasabi nitong huwag masyadong mabahala ang ating bida dahil sabi sa ancient book na ang mga Star Martial Artist ay kailangang maabot ang 8th Heavenly Realm upang maging napakalakas, na sinang-ayunan naman ng ating bida. Maya-maya pa ay na-curious ang ating bida sa librong binanggit ni Ling Hong dahilan upang hiramin niya ito ng biglaan habang sinasabing titingnan lamang niya ang mga nilalaman nito, at kung anong mahihiwagang impormasyon ang nakasulat dito,
at mariin namang tumanggi si Ling Hong sa hiling ng ating bida habang sinasabing baka masunog ang ancient book ngayon, dagdag pa nito na malapit na nilang maabot ang training ground kaya kailangan na nilang magdumali, upang baguhin ang kanilang usapan. Lumipat ang iksin sa mga malaking puno, kung saan kasalukuyan hanggang nakaabot ang lahat sa training ground na itinalaga ng kanilang guro. Nagbigay naman ng kunting impormasyon ang guro nilang si Chu Xian sa pagsasabing ang kanilang kinatatayuan ay nakakonekta sa labas ng mundo sa pamamagitan lamang ng isang hagdanan. Maya-maya pa ay sinabi na nitong dadalhin na niya ang lahat sa first trial ground na mayroong lower grade na Flamebird Beast na tamang-tama lang sa kasalukuyang lakas ng mga ito. Kasalukuyan hanggang naglalakad ang mga ito sa unang trial ground sa pangunguna ni Chu Xian habang kasunod nito ang ating mga bida. Nang biglang isang misteryusong enerhiya ang naramdaman ng ating bida na si Ye Xinghe, dahilan upang magtaka ito sa kung ano ang kanyang nararamdaman, at makikita sa di kalayuan ang isang ancient pillar na pinamumuluputan ng mga bagan, at sa sobrang taas ng ancient pillar ay makikitang para na lamang mga langgam ang mga cultivators sa baba nito. At habang nakatingala ay nagtatakang tanong ni Muyu kung para saan ang pillar na ito, dahilan upang muli na namang magbigay ng kunting impormasyon ang kanilang guro na si Chu Xian at sinasabi nitong ang pillar na kanilang nakikita ay galing pa sa ancient times kung saan isa itong alaala, at sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan ay sa di malamang dahilan ay sobrang daming enerhiya ang nanggagaling sa mga star na bumubulwak dito. At habang nakatingin sa ancient pillar sa di kalayuan si An Shuyan, ay sinabi nito para lang pala ito sa mga star martial artist sabay tingin sa ating bida na nasa malapit, at napansin naman ito ng ating bida, dahilan upang magulat naman si An Shuyan habang kalapit si Xia Yuning. At napansin naman agad ito ni Xia Yuning dahil sa pamumula ng mukha ni An Shuyan, dahilan upang lalo nitong isiping may kakaiba sa ating bida at kay An Shuyan. At habang nagkukulitan ang dalawa ay isa namang cultivator ang mariing nakatingin sa mga ito, habang sinasabi ni Yuning kay An kung may tinitingnan ba itong kung sino habang namumula ang mukha ni An, ay galit na galit naman ang misteryusong cultivator na animoy nagseselos sa kanyang mga naririnig. At napansin naman agad ng patay gutom na si Liang Yu, ang nanggagalaiting cultivator habang kasalukuyan ng papalapit sa nakangiti nating bida. Kaya naman napasabi na lang ang patay gutom na si Liang Yu na mukhang may magaganap na kasiya siya para sa kanya. Maya-maya pa ay nagkatotoo nangga ang tinuran ng patay gutom na si Liang Yu, nang bigla na lamang malakas na binangga ng isa pang patay gutom na cultivator ang ating bida. Agad namang tumingin ng masama dito ang ating bida habang tinatanong nito ang isa pang patay gutom kung bakit niya siya binangga ng walang dahilan. At agad namang sumagot ang patay gutom habang nagmumukhang butiti at sinasabing pangahas ang isang aliping gaya ng ating bida na tingnan siya ng masama, ngunit patuloy lamang itong tinitingnan ng ating bida na animoy mangangain, dahilan upang sabihin ng isa pang patay gutom na hindi pa ata sapat ang ginawa ng kanyang brother Liang Yu, at bigla na lang itong umatake sa ating bida habang sinasabing tuturuan niya rin ang ating bida ng leksyon. At sumuntok nangga ito ng malakas, ngunit mabilis naman itong nadepensahan ni Ling Hong, at habang hawak nito ang kaya ng patay gutom na si Liang Jian ay mariin itong sinasabing dahil sa pari-parihas na silang estudyante ng Heavenly Star Academy ay pantay na ang kanilang karapatan. Dagdag pa nito habang nagmamaangas na lahat sila ay sakop ng mga patakaran ng school at kahit ano pang background nito ay pantay na lamang sila ng karapatan. At dahil sa nangyari ay nakuha nilang ang atensyon ng lahat ng cultivator, habang nagtataka sa kung anong nangyayari, habang sinabi naman ng ilan na mukhang may nakakasagutan ang patay gutom na young master ng Dark Moon Supreme Family na si Liang Jian. Ipinapakita na kasalukuyan paring hawak ni Ling Hong ang kamay ng patay gutom na si Liang Jian, kaya naman sinabi na ng patay gutom na si Liang Jian na wag hamarang si Ling Hong sa kanyang daan at wala itong karapatang pagsabihan siya sa gusto niyang gawin, dahilan upang lalong higpitan ni Ling Hong ang pagkakahawak dito, at maangas nitong sinabing kung talagang matapang ang patay gutom na si Liang Jian ay bakit di ito lumaban ng parihas sa katulad nilang mga alipin ng one-on-one upang malaman kung sinong mas malakas. Maya-maya pa ay nakaramdam ng kaba ang patay gutom na si Liang Jian dahil di siya makawala sa pagkakahawak ni Ling Hong.
Dahilan upang sabihin itong kung magkakaroon man ng laban ay sa pagitan lamang nilang dalawa ng ating bida at hindi ito kasali habang nagmumukhang magnanakaw ng panty ng kapitbahay. Kaya naman masayang tinanong ni Ling Hong ang kanyang brother Ye Xinghe kung payag ba ito sa magaganap na duel, at seryoso namang tumugon ang ating bida sa pagsasabing tinatanggap niya ang duel ngunit sa kanila lang itong dalawa at hindi sa pamilya nito at ng kanilang clan. At nang marinig ni Ling Hong ang sagot ng ating bida ay pinakawalan na niya ang patay gutom na Young Master Liang Jian ng Dark Moon Supreme Family, at habang nakatindig ang patay gutom na si Liang Jian, ay malakas na ipinahayag ni Ling Hong ang magaganap na one-on-one duel sa pagitan ng ating bida at ng patay gutom na si Liang Jian, at dagdag pa nito na ito ay isa lamang tagisan ng lakas kaya naman saksi ang lahat maging ang guro na hindi ito labanan sa pagitan ng pamilya ng patay gutom na si Liang Jian at clan ng ating bida. Makikitang kasalukuyan ng lumapit ang ating bida sa guro nilang si Chu Xian upang hikayating maging judge sa magaganap na labanan nila ni Liang Jian, at habang nagkakatitigan ang dalawa, ay tinatanong muna ni Chu Xian ang ating bida kung lalaban ba talaga ito na seryoso namang sinang-ayunan ng ating bida. Sa isip-isip naman ni Chu Xian na di naman ikagagalit ng kanilang principal ang magaganap dahil normal lang ang magkaroon ng tagisan ng lakas sa kanilang mga estudyante, kaya naman malakas nitong sinabing bagamat labanan ito sa pagitan ng dalawa ay wag nila itong masyadong siseryosuhin, at mayabang namang tumanggi ang patay gutom na si Liang Jian na kasalukuyang gigil na gigil sa ating bida dahil inaakala nitong mas malakas aya sa ating bida. Kaya naman tinawag na ni Chu Xian ang lahat upang manood ng magaganap na laban ng dalawa, at nang marinig ito ni An Shuyan ay nagtataka itong napaisip kung anong dahilan ng laban pagitan ng dalawa na parihong nakapag-sense ng 6 na raw spirit crystal. At seryoso itong tumingin kay Yuning, habang sinasabing sumama ito sa kanya, tatanggi pa sana si Yuning, nang bigla na lamang hinayla ni An Shuyan ang kamay nito at mabilis na kumari pa ng takbo patungo sa paggaganapan ng laban. At pagkadating nito ay agad itong nagtanong ng sitwasyon kay Mo Yu at tumugon naman ito sa pagsasabing hindi pa naman nagsisimula ang dalawa, kaya seryosong napatingin sa dalawa si An Shuyan, at makikitang nag-aalala ito sa ating bida. Habang ang dalawa naman ay parihong seryosong nakatingin sa isa't isa na animoy sisabog na makalipas lamang ang ilang sandali. At bigla na lamang ngumiti ang patay gutom na si Liang Jian, dahilan upang mabigla ang ating bida, nang biglang mabilis na umatake ang patay gutom na si Liang Jian sa ating bida na mabilis namang nakadepensa dito. At habang seryosong nakatingin ang ating bida dito, takang-taka namang iniisip nito kung paanong madali lang na nakaiwas ang ating bida sa kanyang pag-atake. Kaya naman muli itong umatake habang nanggagalaiting sinasabi sa ating bida na kung inaakala ba nitong magaling na ito sa pag-ilag. At habang patuloy na umaatake ang patay gutom na si Liang Jian ay madali lang naman itong naiiwasan ng ating bida, dahilan upang lalong manggigil ito, habang iniisip kung papaanong nakikita ng ating bida ang kanyang mga atake. Kaya naman nagsalita na ang ating bida at may pang-aasar nitong sinabing mabagal ang mga atake ng patay gutom na si Liang Jian, dahilan upang mabigla ito sa sinabi ni Ye Xinghe, kaya naman nanggagalaitin nitong sinasabihan ng ating bida na wag munang masyadong magsaya, at dagdag pa nito habang umaatake na tuturuan niya ang ating bida ng leksyon. Nang biglang harangin ng ating bida ang suntok nito, at habang kasalukuyang nabibigla ang patay gutom na si Liang Jian, ay agad na hinawakan ng ating bida ang kamay nito at sabay nagbigay ito ng napakalakas na pag-atake na buong-buo namang sinalo ng patay gutom na si Liang Jian. Dahilan upang umangat ang paa nito, habang nagmumukha itong butiki na animoy luluwa na ang mga lamang loob. Habang gigil na gigil naman ang ating bida sa pag-atake niya sa patay gutom na si Liang Jian. Habang makikita naman sa isang gilid ang di makaimak na si Chu Xian dahil sa pagkamangha, habang si An Shuyan naman ay kasalukuyan paring nag-aalala, habang makikita ding masaya naman si Ling Hong sa seryosong nanunood. At dahil sa lakas ng ginawang pag-atake ng ating bida ay makikitang tumilapon ang sa malayo ang patay gutom na si Liang Jian dahilan ng malakas na pagsabog. Habang seryosong nakatayo ang ating bida na may maangas na postura,
ay makikita hirap naman ang patay gutom na si Liang Jian sa tinamo nitong pag-atake mula sa ating bida. Makikita naman ang isa pang patay gutom na si Liang Yu sa isang gilid na kinakabahan, sa pag-iisip na totoo palang malakas na ang ating bida. Habang nagtataka namang iniisip ng ating bida kung ang bago niya bang abilidad na Starred Sight ay dahilan ba't niya nakikita ang mga pag-atake ng patay gutom na si Liang Jian. Maya-maya pa ay nakatayo na din ang patay gutom na Young Master habang tinatawag ang ating bida, sabay malakas itong sumigaw habang sinasabing hindi pa ito tapos. At isang malakas na aura ang ilinabas nito sa anyo ng isang apoy habang naka-Dragon Ball position na parang nagsus-Super Saiyan. At habang seryosong nakatingin dito ang ating bida, ay mayabang itong nagsalita habang sinasabing ipapaintindi nito sa ating bida kung hanggang saan ang lamang dapat kumugar ang ating bida, dagdag pa nito na ang tulad ni Yeshinging alipin ay magsaka na lang sa kanilang lupain at walang karapatang lumakas. At mabilis itong naghanda ng isang malakas na atake, at nang matapos ito ay agad itong umatake sa ating bida ng pinagmamalaki nitong Blazed Blade, habang nasa isip ng ating bida ang kanyang namayapang ina, at nanunuyot na lupain, habang malungkot nitong tinatanong ang patay gutom na si Liang Jian kung sa tingin ba nila ay walang karapatang mabuhay ang gaya nilang alipin. At tumugon naman dito ang patay gutom na si Liang Jian habang nagmumukhang aso at sinasabi nito tama ang ating bida, dahilan upang magalit si Yeshinghe dito. At mabilis namang tumama ang atake ni Liang Jian na buong-buong sinalo ni Yeshinghe, dahilan ng malakas na pagsabog sa kinatatayuan ng ating bida, kaya naman inakala ng lahat na napahamak na ang ating bida. At tuwang-tuwa namang nagmumukhang magnanakaw ng panty ng kapitbahay ang patay gutom na si Liang Jian sa pagsasabing maging abo na lang ang ating bida, nang biglang nakita nito si Yeshinghe na parang walang natamong pinsala, dahilan upang lalong magulat ito sa pinapakitang lakas ng ating bida, habang utay-utay namang nalabas makapal na usok ang ating bida, at seryosong nakatingin sa patay gutom na si Liang Jian. Nang biglang mabilis na nawala ang ating bida sa paningin ng patay gutom na si Liang Jian, at bigla na lamang itong napunta sa likuran ni Liang Jian habang may seryosong mukha habang makikita namang gulat na gulat si Liang Jian. Sabay kabang-kaba itong nag-activate ng kanyang pinagmamalaking Blazed Shield, at matagumpay niya itong nagawa bago pa tumama ang atake ng ating bida. At habang nagmumukhang butiti ay sa isip-isip nito na buti na lamang at mabilis niyang na-activate ang kanyang shield dahilan upang di aya tamaan ang ating bida, subalit mabilis na nawala ang pag-asa nitong hindi tamaan, nang masira ito ng ating bida ng walang kahirap-hirap, dahilan upang lalong kabhan dito si Liang Jian, habang makikita naman ng ating bida na di man lang pinagpapawisan. Litong-lito namang iniisip ng patay gutom na si Liang Jian kung ano na ang kanyang gagawin, kaya sumigaw na lang ito sa ating bida habang makikitang halos manuyot na ang katawan nito kapapawis ng dahil sa sobrang kaba. Nang biglang buong-buo nito nasalo ang isa pang malakas na pag-atake ng ating bida at makikitang halos mawala na ang mukha nito sa lakas ng atake ni Yeshinghe dito. Na dahilan upang muli na naman itong tumilapon ng malayo sa isang puno sa gilid na dahilan ng makapal na usok sanhi ng pagkakatama nito dito. At habang nakatingin ang ating bida sa makapal na usok, ay makikita naman ang patay gutom na si Liang Jian na halos wala ng buhay na nakasandal dito, dahilan upang isipin ng ating bidang tapos na ang laban, at maging ang iba gaya ni Chu Xia na manghang-mangha sa nakatagong abilidad ng ating bida. Habang makikita naman sa isang gilid si An Shuiyan na nakahinga na rin ng maluwag. Kasabay ng malakas na pagkakatawag ni Ling Hong sa pangalan ng ating bida habang tuwang-tuwa ito sa pagkapanalo ni Yeshinghe, at makikita din sa isang gilid na di naman masaya ang patay gutom na si Liang Yu dahil sa iba ang inaasahan nitong mangyari. Makikita namang nakatindig pa din ang ating bida sa gitna ng maraming cultivator habang manghang-mangha ang mga ito sa kanya. Nanlalaki ang mga mata ng mga cultivator sa paligid sa pagkamangha sa ating bida at sinasabi pa ng ilan na may nakatago palang galing ang ating bida. Habang agad namang inutos ni Chu Xian sa isang cultivator na tingnan ang kalagayan ng patay gutom na si Liang Jian na nakahandusay parent sa kasalukuyan. At habang nakatalikod ang ating bida ay may dalwa namang cultivator ang sumulpot sa likod nito habang sinasabi ng mga itong isa itong madali at malaking tagumpay para sa ating bida,
dahilan upang mapalingon dito si Ye Xinghe dahil sa sinabi ng dalawa, at nang bigla na lamang ng mga itong hinawakan ang ating bida at masaya nilang binabati ito, at dagdag pa ni Ling Hong na magaling pala ang ating bidang magtago ng pambihirang abilidad. Dahilan upang matuwa at nahihiyang mapatawa ang ating bida na mukhang lumalaki na ang ulo, kasabay ng ngiti ni Ye Xinghe ay siya ring kasiyahan ni An Shuyan para dito, at masaya itong nakatitig sa ating bida habang katabi si Xia Yuning, at sa isip-isip naman ni Yuning habang may seryusong ngiti na mukhang may ibang kahulugan na lubhang interesado sa ating bida. Lumipat ang iksi na kay Chu Xia na nasa harapan ng lahat ng cultivator habang sinasabing doon na nagtatapos ang battle challenge sa pagitan ng dalawa kaya naman kailangan na nilang umalis dahil nauubos na ang oras. Maya-maya pa ay lumapit muli si Ling Hong sa ating bida upang balaan na mas lalong mag-ingat sa ngayon kahit pananalo ito sa challenge. Dagdag pa nito na ang patay gutom na si Liang Jian at Liang Yu ay parehong miyembro ng Dark Moon Supreme Family at natatakot itong baka di agad sumuko ang dalawa, dahilan upang mapaisip ang ating bida habang nakatingin dito. Nang bigla na lamang may pumutol ng usapan ng mag-brother sa pamamagitan ng pagharang sa daanan ng dalawa, dahilan upang mabigla ang dalawang mag-brother habang nakatingin sa mga cultivator na hamarang sa kanila. At nagpakita na nga ang mga ito habang sinasabi sa ating bida kung wala ba itong gagawin habang ang isa naman ay tumatawa lang na animoy bayaran sa kanto. Habang makikitang nabigla naman ang ating bida dahil di niya inaasahang siya talaga ang pakay ng mga ito at hindi ang kanyang brother Ling Hong, sabay nagkatinginan ang dalawang haliparot na cultivator, sabay lapit sa ating bida na animoy mga linto kung makadikit dito, habang makikita namang litong-lito ang ating bida sa nangyayari. At mabilis na humingi ang ating bida ng tulong sa kanyang brother Ling Hong habang nagkukunwaring aayaw sa ginagawa ng dalawa kaya naman tiningnan lang ito ni Ling Hong habang masaya sa nangyayari sa ating bida. Maya-maya pa ay tinawag ng isang haliparot na cultivator ang pangalan ng ating bida, sabay dikit ng kanyang Mount Ararat sa braso ng ating bida, dahilan upang mautal-utal ang ating bida sa pagsagot dito. Sabay malakas na sinabi ni Ye Xinghe na sabihin na sa kanya ang intensyon ng dalawa at huwag basta-basta hablutin ang kanyang mga braso habang makikita namang nanggagalaiti sa galit si An Shuyan nang makita ang mga ito. Maya-maya pa ay di na nakapagtimpi pa ang nanggagalaiting si An Shuyan dahilan upang malakas nitong tawagin ang pangalan ng ating bida kaya naman makikitang nanginig ang ating bida na akala mo'y pas ang nasabuyan ng tubig, sabay pa otol-otol nitong tinatanong si An Shuyan. At habang namumula ay mabilis na tinawag ni An Shuyan ang ating bida na agad-agad namang sumang-ayon dito, ngunit agad rin naman itong pinigilan ng dalawang haliparot, sabay mariing sinabi ng isa na hihingi lang sila ng advice sa ating bida patungkol sa martial arts kaya naman mag-intay si An Shuyan para sa kanyang sariling oras para sa ating bida. Hindi naman nagustuhan ni An Shuyan ang kanyang narinig kaya naman sinabi nitong kung walang pakialaman, ay dapat na siya ang mauna dahil una na siyang napangakoan ng ating bida at mariin pa nitong dagdag sa dalawa na kung hindi ba ng mga ito alam ang salitang first come first serve. Dahilan upang di na din magustuhan ng dalawa ang kanilang mga narinig kaya naman naaasar na tinanong ng mga haliparot kung nananodya ba si An Shuyan sabay tawag ng isa sa ating bida papalapit sa kanila, subalit mariing humingi ng tawag ang ating bida sabay tanggi nito sa alok ng dalawang haliparot, at dagdag pa nito na may gagawin pa siya kasama ni An Shuyan. At nang makaalis na si An Shuyan kasama ang ating bida ay makikitang galit na galit ang mga ito sa pagsasabing paanong madali lang nakuha ni Lady Anne ang ating bida sa kanila, at dagdag pa ng mga ito nang hindi pa naman engaged ang dalawa kaya walang karapatan si An Shuyan na kuhanin sa kanila basta-basta ang ating bida. Makikita naman ang dalawa habang magkasabay na naglalakad ay mariing sinabi ni An Shuyan sa ating bida na maglalayo kay Zhao Ninger sa susunod. Dahil di nila alam ang intensyon nito sa ating bida at dagdag pa nito habang nahihiya na baka saktan lamang nito ang ating bida. Agad namang sumang-ayon ang ating bida sa tinura ni An Shuyan na makikitang lubhang nagulat, sabay sabi dito ni Ye Xinghe na anumang sabihin nito ay agad siyang makikinig. At dahil sa sinabi ng ating bida ay makikitang tuluyan na nga si An Shuyan ang nahulog sa ating bida, nang biglang nag-iba ang ekspresyon nito na agad tumalikod habang sinasabing wala talagang alam ang ating bida dahil agad-agad itong naniniwala sa sinasabi ng iba, at makikita namang takang-taka si Ye Xinghe sa mga ikanikilos ni An Shuyan. At habang nakatalikod si An Shuyan sa ating bida ay bigla na lamang umimik si Ye Xinghe sa pagsasabing naiintindihan niya ang mga sinabi nito at alam niyang may dahilan ito sa pagpigil sa kanya, kaya naman makikitang lalong na in love si An Shuyan sa ating bida.
Sabay bigla nitong itinuro si Ye Xinghe habang sinasabing hindi pa tuluyang gumagaling ang kanyang injury kaya kailangan ng ating bidang tuparin ang pangako nito sa kanya na pagagalingan niya ito. At habang pinapanood ni Xia Yuning ang dalawa ay makikitang tuloy-tuloy pa rin ang dalawa sa kanilang paglalandian. Lumipat ang eksena sa malawak na kakahuyan, nang biglang, isang fiery foul entry-level beast ang nagpakita sa daanan ng mga cultivator, kaya naman agad na ipinag-utos ni Chu Xian kay Muyu na agad na tapusin ang fiery foul beasts para sa una nitong misyon na agad namang sinang-ayunan ni Muyu. At makikitang mag-uumpisa na ito sa iniutos sa kanya kaya naman, seryoso itong nakatingin sa fiery foul beast, nang biglang limipad ang halimaw sa harapan ni Muyu habang naglalagablab. At habang nagaganap ang labanan sa pagitan ni Muyu at ng halimaw ay makikitang patuloy na nagbibigay ng impormasyon si Chu Xian sa pagsisabing bagamat iisa ang mundong ginagalawan ng mga tao at mga halimaw ay 90% ng mundo ay teritoryo ng mga halimaw, at kaya sinabi nitong ngayong araw ay kailangan nilang matutunang e-handle ang mga beast. Umalik ang eksena kay Muyu sa kasalukuyan ng umaatake sa fiery foul beast, habang makikitang buong-buong sinasalo ng halimaw ang mga pag-atake ni Muyu dito. Maya-maya pa ang natapos na din ito at matagumpay na nagwagi sa pakikipaglaban, habang makikita ang kawawang manok na wala ng malay dahil sa dami ng tinamong pinsala mula sa pag-atake ni Muyu, maya-maya pa ay malakas na ipinahayag ni Chu Xian na nasa first trial ground na sila kaya kailangan nilang maging alerto sa lahat ng oras. Makikita sa eksinang mabilis silang nakagawa ng kani-kanilang mapapagpahingahan para sa gabi, habang makikitang pagod na pagod si Ye Xinghe sa mga nangyari kanina. At habang nakahiga ay iniisip nito ang kanyang mga natutunan sa laban, nang bigla na lamang itong tumayo habang sinasabing kailangan niya paring mag-cultivate kahit pagabi na. Nang biglang napalingon ang ating bida sa bakana ng kanyang silid pahingahan dahil may naramdaman siyang papasok, at nakita ng ating bida ang isang kamay, sabay pagsilip nito at ito ay si An Shuyan dahilan upang mabigla ang ating bida. At habang magkaharap ang dalawa ay makikitang nahihiya si An Shuyan na magsabi ng kanyang kailangan sa ating bida, kaya naman si Ye Xinghe na mismo ang nagtanong kung may sasabihin ba ito sa kanya, at nautol-utol namang sinabi ni An Shuyan na andito siya para magpagamot. Kaya naman makikitang takang-taka ang ating bidang iniisip kung anong ipapagamot nito sa kanya dahil sa natatandaan niya ay lubusan na niyang napagaling ang injury nito nang maglaban sila. At dahil walang kibo ang ating bida ay sinigawan na siya ni Ye Xinghe sa pagtatanong kung gagamutin ba siya ni Ye Xinghe o hindi, kaya naman agad na itong pinaupo ng ating bida upang suriin kung nasaan ang injury nito, at nabigla naman ang ating bida nang makita ang napakalaking sugat nito sa kwan, sabay may pagtatakang tanong ng ating bida kung bakit matamlay si An Shuyan. At habang kasalukuyang nakaupo sa higaan ng ating bida si An Shuyan ay mariing sinabi ng ating bida na ang ganitong sugat ay nangangailangan ng mahaba-habang oras at dagdag pa nito na medyo masakit ang magiging proseso. At bago magumpisa ang ating bida sa kanyang panggagamot ay inulit niya kay An Shuyan na medyo matagal ang kanyang gagawin para sa injury ni An Shuyan. At nagumpisa na nga ang ating bida, kaya naman makikitang nahihirapan na si An Shuyan habang namumula na ito. At habang naggagamutan ang dalawa ay makikitang pareho na naman ang mga itong namumula habang magkatinginan sa isa't isa, at habang seryosong nakatingin si An Shuyan sa ating bida na animoy may gustong sabihin, ay makikita naman ang ating bidang seryosong pinapagaling ang injury nito, na makikitang nating malapit na itong matapos. At maya-maya pa ay natapos na nga ang ating bida sa pagpapagaling sa injury ni An Shuyan, kaya naman makikitang nakangiti na ang ating bida at agad na nitong sinabi kay An Shuyan na magiging maayos na ang pakiramdam nito, na agad namang nagpasalamat sa ating bida, na makikitang tila nahihiya dito, at maya-maya pa ay naubusan na nang sasabihin si An Shuyan sa ating bida, kaya bigla itong mabilis na tumayo dahilan upang magmistulang polaka ang ating bida sa gulat. Sabay sinabi na ni An Shuyan sa ating bida na kailangan na niyang umalis dahil medyo malalim na sa gabi, na agad namang sinang-ayunan ng ating bida, at dagdag pa nito na mag-ingat si An Shuyan, dahilan upang umalis na nga ito, at makikitang talagang aayaw pa sana nitong umalis habang naiinis at iniintay lamang nito ang ating bida na sabihin sa kanyang magstay pa ng ilan pang sandali. Habang makikita naman ang ating bida na tuwang-tuwa na animoy nakaginto, nang biglang sinabi ng kanyang brother Ling Hong na bakit nagtatawa ang ating bida mag-isa sa kalagitnaan ng gabi. At tuluyan na nga itong pumasok, sabay sabing bakit nagko-cultivate pa ang ating bida sa kalagitnaan ng gabi imbis na magpahinga, ngunit tinanong lamang ito ni Ye Xinghe kung bakit ito nagtungo sa kanya.
At dagdag pa ng ating bida kung anong kailangan nito habang takang-taka sa nangyayari dahil gabi na nga, ngunit nakangiti lang si Ling Hong sa ating nagtatakang bida, sabay may isang bagay ang ihinigas nito dito na matagumpay namang nasalo ni Ye Xinghe. At habang tinitingnan ni Ye Xinghe nang may pagtataka habang nagmumukhang mangmang ang bagay na hinagis ni Ling Hong, ay napagtanto niyang isa pala itong star crystal dahilan upang ma-excite ang ating bida. Kaya naman tinanong ni Ling Hong kung ba't masyadong excited ang ating bida sa kanyang natanggap at sumagot naman si Ye Xinghe habang sinasabing lubhang mahalaga ang mga batong ibinigay nito sa kanya, at biglang sinabi ng ating bida na okay lang sa kanya na paminsan-minsan ay magregalo ang kanyang brother sa kanya, dahilan upang malakas na batukan ni Ling Hong ang ating bida, habang sinasabing natural lang na magbigay siya ng regalo paminsan-minsan sa ating bida dahil itinuturing niya itong brother. Sabay mariin itong sinabi sa ating bida na mag-brother sila kaya wag magpakita ang ating bida ng kahihiyan sa kanya, na dahilan upang magtaka ang ating bida sa mga kilos nito. Sabay mariing dagdag pa ni Ling Hong na may injury din siyang natamo kaya naman kailangan niyang magpatingin kay Dr. Xinghe, na ikinagulat ng ating bida nang makitang madaming dugo ang bumubugalwak sa kamay nito. At sabay kinagalitan ni Ye Xinghe si Ling Hong sa pagsasabing dapat kanina pa binanggit ni Ling Hong ang tungkol sa injury nito bagkus na unahin pa ang magbulaan, sa tinugunan naman ni Ling Hong sa pagsasabing kailangan niyang maging astig sa ating bida kaya niya yun ginawa, at nagsasalita pa sana ito nang biglang lalong dumami ang lumalabas na dugo sa injury nito. Mabilis na lumipas ang magdamag, nang biglang ilang mga cultivator ang balisang nagsisitakbuhan, at nagkakagulo sa di malamang dahilan habang sinasabing may malaki silang problema, habang makikita naman natin ang ating bida na kasalukuyan pa lamang nakagigising habang nagtataka nitong tinatanong ang sarili kung bakit magang-maga ay sobrang iingay ng mga cultivator sa labas, habang makikita din si Ling Hong na animoy alam na ang mga nangyayari. Lalabas na sana si Ye Xinghe nang biglang bumangon din si Ling Hong dahilan upang natigilan bahagya ang ating bida. Sabay tanong ni Ling Hong kay Ye Xinghe kung anong nangyayari sa labas, na tinugunan naman ng ating bida sa pagsasabing di rin niya alam kaya lalabas sana siya para malaman kung anong nangyayari, at nang makalabas na ang ating bida ay mga nagkakaingay na cultivator ang sumalubong dito habang sinasabing may di kapanipaniwalang kaganapan ang nangyari, sa ay napalingon ang ating bida kay Anshuyan at Yuning na parihong nagtataka sa nangyayaring kaguluhan. Kaya masaya sanang babatiin ng ating bida ang mga ito, nang biglang mabilis na hinawakan ni An ang kamay ng ating bida na ipinagtaka naman ni Ye Xinghe, at mariing sinasabi ni An sa ating bida habang hinihila na anumang itanong sa ating bida ng iba ay sabihin lang nitong di niya alam ang nangyayari, dahilan upang lalong magtaka si Ye Xinghe sa mga kaganapan. Maya-maya pa ay tumigil na din si An Shuyan sa paghila sa ating bida, sabay seriusong tumingin dito habang binabanggit ang pangalan ni Liang Jian. Sabay sabing patay na ito na lalo pang ipinagtaka ng ating bida, habang makikita ang wala ng buhay na Liang Jian sa isang hukay na sanhi ng isang malakas na pag-atake. At sa di inaasahang pangyayari ay napansin na ang ating bida ng mga cultivator na inaakalang ang ating bida ang may kagagawan nito, at gulat na gulat si Ye Xinghe, nang makita ang itsura ng patay gutom na si Liang Jian na kasalukuyang walang buhay. Habang makikita naman ang ilang guro na kasama ni Chu Xian habang sinasabing kailangan nilang mahanap agad ang may sala bago pa magkaroon ng malaking problema, sabay utos sa isang cultivator na agad ibalita sa principal ang mga kaganapan na nangyari ng gabi. Sabay sabi ni Chu Xian sa patay gutom na si Liang Yu na wag itong mag-alala dahil agad nilang aalamin ang may gawa sa kasamahan nito, kaya naman sinabi ni Liang Yu na kung sakali mang malaman kung sino ang may sala ay kailangan nitong magbayad ng buhay. Sabay ngumiti ito ng nakakaloko, sabay agad nitong idiniin ang ating bida sa pagsasabing alam naman ng lahat na si Ye Xinghe lamang ang nakasagupan nito sa nakalipas na araw, sabay malakas nitong itinuro ang ating bida habang sinasabing si Ye Xinghe lang ang pinakamalapit na suspect, dahilan upang matahimik ang ating bida na walang kaalam-alam sa mga nangyayari. At dahil sa pananahimik ni Ye Xinghe ay si An Shuyan na mismo ang nagsalita para dito sa pagsasabing wag basta-basta magbintang ang patay gutom na si Liang Yu sa ating bida, at agad namang tumugon ang patay gutom na si Liang Yu sa pagsasabing di siya namimintang ng basta-basta, at dagdag pa nito na wala silang ebidensya na magpapatunay na walang sala si Ye Xinghe. Kaya naman makikitang nahihiya si An Shuyan habang sinasabing meron siyang ebidensya, nang biglang malakas nitong sinabing kasama niya ang ating bida ng gabing nangyari ang krimen kay Liang Jian, na lubhang ikinagulat ni Ye Xinghe.
Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan ipagpipilitan pa din ng patay gutom na si Liang Yu na ang ating bida ang may sala at maging si An Shuyan ay idinadamay na din ito sa pagsasabing magkasabwat ang dalawa sa pagpatay sa kanyang fellow brother, dahilan upang makisali na si Xia Yuning sa nangyayaring kaguluhan sa pagsasabing nakita nga niya ang dalawang magkasama sa silid ng gabing may naganap na patayan, dahilan upang wala nang masabi pa ang patay gutom na si Liang Yu habang nagmumukhang inutil sa harap ng madaming cultivator. Sa pagpapatuloy din ng kwento ay mabilis na makakabalik ang inutusan ni Chu Xian at may ibinulong ito dito, na dahilan upang magalit ang guro. Sabay mariin itong sinabing malala na ang kanilang sitwasyon kaya kailangan nilang bumuo ng grupo upang magsama-sama, at makalipas lamang ang ilang sandali ay lalo pang lalala ang problema ng lahat dahil maraming cultivator ang makikitang wala ng buhay ang nakahandusay sa di kalayuan, na dahilan upang lalong idiin ang ating bida kasama ni An Shuyan sa mga kaganapan na umabot pa sa puntong maglaban ng patay gutom na si Liang Yu at ang ating bida. Kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon ng saganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng komento para friends na tayo Lodi.